kailangan nakakapit ako sa mga kabinet niyan para ako umakyat. Kasi feeling ko mabubuwal yung aking tinungtungan. Oo, grabe yung phobia ko sa gano'n, hindi ko alam. Pero talagang feeling ko lang talaga. Tapos dati kasi madalas ako sa pinsan ko sa may ano, sa may Taguig, may Bikutan area. Diyan kasi sa ano 'di ba, yung overpass diyan na ang taas-taas. Tapos may ano pa, over pa diyan sa may SM ano, Bikutan. Aakyat ka ng hagdan, tapos pagdungaw mo sa baba, nandun pa yung daan sa pinakababa pa, iba pa yung kalsada sa taas. Ay, sabi ko sa inyo, naglalakad ako sa gitna talaga ako dumadaan. Di ba, ano yan, two-way, isang papunta doon. Sa gitna talaga ako. Eh, feeling ko talaga malalaglag ako eh. Pagdungaw ko pa lang, ang taas, na may mga dumadaang sasakyan sa baba, tapos mayroong pang kalsada sa taas. Diyos ko, sabi ko, bakit ganun? Takot na takot ako sa ganun, yun ko ba? Parang feeling ko talaga nangingilo yung pa ako na parang, ewan yung parang may kumikilitik. Tapos nanlalamig ako, ganun. Pero pag paakyat, okay lang. Nakakaakyat akong ganyan. Pag bababa na, yung nasisilip ko na yung baba, yun ang problema. Dito sa may atik nga namin, sabi ko sa asawa ko, pwede ba lagyan mo to ng hawakan? Di talaga ako akyat dyan sa atik. Yung atik naman namin, bihira naman namin nililinis yun. Kasi nakasara naman yun doon. Tapos alikabok lang naman doon, tsaka yung mga spider web. Noong nakaraan, nilinis namin ni mama. Si mama, grabe kung umakyat doon, akyat baba. Ako yung kinakabahan. Sabi ng asawa ko, di, sinadya ko talaga yun na walang hawakan yan. Kasi si mama, gagawan daw tambakan doon, yung mga anik-anik niya sa baba. Kahilig-hilig din naman talaga, yung ko maintindihan. Ang laki-laki ng bahay sa baba. Yung mga Christmas decors niya, tsaka ibang mga pang-winter clothes niya, may kabinet siya sa taas, sa atik. Doon niya talaga nilalagay. Ang luwang ng baba niya. Sabi ko, mama, bakit di mo po pa tinatambak? Pwede naman tinatambak siya sa iyo sa baba. Ba't kailangan mo pang akyat baba sa atik? Ako di ako naglalagay din sa atik. May mga gamit-gamit din sa atik, sabi ng asawa ko. Pagtatapon natin yung mga ano dyan. Kasi gagawa na naman tambakan ni mama yan dyan. May ganyan. Eh ngayon, kaya pa. Eh, pagdating ng panahon, hindi na kayang umakyat baba. O ano na, ako. O lalong ayoko, bahala kayo dyan. Sabi ko sa asawa ko, lagyan mo ng handle yan. Lagyan ng hawakan ba? Para bahala ka na mag-akyat baba. Ayun ko, nanginginig ako eh. O, nanginginig ako. Pag nakikita ko na yung baba, tas mataas. May ganun pala, no? Nung araw naman, galing-galing kong umakyat ng mga kapunuan eh. Ngayon, wala na. Takot na takot ako. Nangingilo yung mga paa ko. Hala, nung oras na. Maya-maya pupunta ako ng ng post office. Dito lang naman. Lakad lang. Pinadala ko sa asawa ko yung sasakyan ko kasi 2 bar na lang ng gasolina. Sabi ko sa kanya, ano mo, pagasolinahan niya. Tapos i-check niya kasi nung nakaraan na nag-break ako, narinig ko yung parang bagal-garal sa ilalim ba. Sabi ko, na, i-check mo yung sasakyan. Wala akong kamalay-malay sa sasakyan. Uy, sabi ko, kung bisikleta pa yan, alam ko kung may sira sa bulitas kasi marinig mo naman nagkakrak-krak-krak. Tapos flat, alam mo. Tapos pag yung manibela na hindi align, alam ko yun. O, paano lalagyan ng hangin, alam ko yung bumbahan. Eh, pag sasakyan, kamalayan ko dyan. Takot pa nga ako magpagasolina mag-isa. Baka ibang gasolina yung mailagay ko. Dahil sa gasolina, si asawa ko lagi. Tapos sabi niya sa akin ganyan, style mo. Ako lagi magpagasolina kasi ayaw mo magbayad ng gasolina. Sabi ko, hindi naman. Nung nakaraan, magkasama kami ng paggasolina. Gusto ko lang yung talagang tama yung kinuha kong kasi mamaya iba yung mailagay ko. May mga phobia ako sa ganun na magkamali. Ewan ko ba? Kaya gusto ko may video, sinusundan ko na, ito pala yung lalagay ko. Eh, sabi ko, kabado pa rin ako. Sabi ko ganyan. Hindi kasi, hindi naman ako nagtatrabaho sa gasolinahan eh. Di tulad sa Pilipinas, di ba, may mga gasoline attendant na marunong talaga sila mag-ganun-ganun. Kamalayan ko dyan. Di naman yan linya ko. Oo, tsaka wala naman kami sasakyan nung kamalayan ko nga sa mga ganyan. So sabi niya ganyan, aralin mo, kailangan mong aralin, pauwi ako ng Pilipinas.